Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Reden. Walang eksaktong taon, probinsya ng Aklan. Reden, ano? Wala pa bang ibabagal yung kilos mo? Bakit hindi mo isagad? Mas malala ka pa sa tamad na pagong. Tanghali na. Kailangan pa natin salubungin sa pantalan ng sako ng mga asin na paparating mula sa kabilang isla. Ay nako, mahuhuli na naman tayo. Wika ni Mang Filimon. Isus nung si Lolo, akala mo naman tatakbo yung mga sako ng asin. Mabilis lang naman natin hakutin ang mga yun . Ilang sako ba yung darating para sa atin? 20 sako lang naman. At alam mong hindi yan ang punto ng pagmamadali ko sa'yo, hindi ba? Hindi pwedeng walang maiwanan sa tindahan, kaya bilisan mo ang kilos. Oo, eto na itong si Lolo. Nakatira sa pinakadulong bahagi ng baryo, si Reden at Mang Filimon. Nagmamay-ari ng malaking tindahan ng asin at bigas ang matanda, at ang binatang pamangkin ang naging katuwang. Simula 7 taong gulang, nasa pangangalaga na ni Mang Filimon itong si Reden. Kaya alam ng binata ang totoong dahilan kung bakit ito nananatili sa lugar. Kung titignan ang lokasyon ng tindahan, pinakadulo na ito ng baryo. Iisipin mong wala nang pupunta sa lugar na yun. Ngunit kabaliktaran ang nangyayari. Dinudumog ito ng mga tao dahil maliban sa malaki at maraming paninda, ito lang din ang nag-iisang tindahan sa lugar. Pangunahing paninda ng magtiyo ay asin. Dito sila nakilala. Nung bandang huli, naisipan dagdagan ng bigas at iba't ibang uri ng pangangailangan. Pero ang lahat ng ito, balat kayo ng totoong dahilan ni Mang Filimon kung bakit siya nananatili sa lugar. At para lubos na maunawaan ng lahat ay babalik tayo ng maraming taon bago pa man magsimula ang naisipang negosyo ng matanda. Isang kilalang manggagamot sa kanilang bayan si Mang Filimon. Maliban dito, kilalang kolektor ng mutya at mga agimat ang matanda. Dahil dito, marami siyang nakilalang mga taong may kaalaman sa lihim na karunungan. May mga engkanto din siyang nakilala, naging kaibigan, dahilan upang mas maging malakas ang mga tangan. Isa na dito ay ang hari ng mga dalakit nun na itago na lamang natin sa pangalang Ibrahim. Pinagkalooban ng kakaibang kakayahan si Mang Filimon na makapagbukas at makatawid sa lagusan papunta sa kabilang dimensyon. Kapalit nito, ang pagiging tagapangalaga sa baryong kinabibilangan. Ang baryong ito, isa sa napakahalagang bahagi ng ating mundo. Dito matatagpuan ang pinakamalaking lantawan o lagusan ng mga engkanto na tumatawid sa mundo ng mga tao. Taon-taon itong nangyayari. Kaya marami nagbabalak na sakupin ang lugar na ito. Isa na sa mga nilalang na nabanggit, mga aswang. Prominente sila sa gubat na matatagpuan sa gawing dulo ng baryo. Wika ni Ibrahim. Madalas itong bumibisita kay Filimon upang makipag-usap. Kadalasan tinatalakay ng mga ito ang kalagayan ng mga lagusan na nasa paligid ng baryo. Sa ngayon wala namang magiging problema. Pero alam kong darating ang araw. May mga ngahas na guluhin ang kapayapaan. Pero hindi pa yan ang kinakatakot ko. Ang mga aswang na nakatira sa labas ng baryo, wala na tayong magagawa dahil hindi natin sila maaaring palisin. Wika ng binatang Mang Filimon. Yan din ang gusto kong sabihin sa'yo. Tama, wala na tayong magagawa para alisin ang mga aswang. Pero maaari nating pigilan ang mga taong nagpupunta sa lugar. Ito ay para maiwasang makapambiktima ang mga nilalang. Ito na lang ang pinakamabisang paraan para mabawasan ang sakuna. Ito ang dahilan kung bakit kita pinagkalooban ng mataas na uri ng kakayahan. Nauunawaan ko, Ibrahim, kaya huwag kang mag-alala.
Hindi ko papabayaan ang aking tungkulin, pero kakailanganin ko ang tulong mula sa'yo. Magsalita ka lang kaibigan. Kahit anong sabihin mo. Basta abot ng kakayahan ko. Maliit na bagay kung tutusin. Ang kailangan ay maliit na halaga. Upang makapagsimula ng maliit na negosyo, gagawin kong balat kayo para hindi maghinala mga tao dito sa baryo. Magiging malaking palaisipan para sa kanilang pananatili ko sa lugar na ito. Wika ni Filemon. Tumawa ng malakas ang dalakit nun. Sa isang kumpas ng kamay, lumapit ang isa sa mga tauhan. Nag-abot ng isang supot ng ginto. Nanlaki ang mga mata ni Mang Filemon, lalo na nang malaman ang halaga ng gintong ibinigay sa kanya. Sasapat na ba ang halaga na yan para makapagsimula ng maliit na pangkabuhayan? Sobra to kung tutusin, kaibigan. Maraming salamat. Dito niya sinimula ng negosyo. Nagtinda ng asinang matanda at kalaunan. Unti-unti niya itong pinalaki. Gamit ang halaga ng ginto na ipinagkalob sa kanya ni Ibrahim. Ngayong naipwesto mo na ang tindahan, wala na tayong iisipin. Ikaw na ang bahala sa lahat. Ayoko malaman ng mga aswang na yan na may kaugnayan kaming mga dalakit nun sa mga nangyayari. Nauunawaan ko, kaibigan, at maraming salamat. Isa pa, ang tindahan nito ay balat kayo lang ng totoo dahilan sa pananatili. Hindi rin malalaman ng mga aswang ang kaugnayan nyo sa bagay na ito. Wika ni Filemon. Ito ang naging simula ng katungkulan bilang tagapangalaga ng baryo at ng lantawang nasa lugar. Sa paglipas ng panahon, matagumpay na nagampanan ng matanda ang kanyang tungkulin hanggang sa dumating si Reden. Balik tayo sa kwento. Nang mga oras na yon nag-aayos ng paninda si Reden. Samantalang si Mang Filemon naman ay nakaupo sa labas ng tindahan habang inaantay ang pagdating ng mga asin mula sa kabilang pulo. Mukhang matatagalan ang pagdating ng mga mag-aatid tiyo ah. Idlip muna ako siguro, total. Tapos ko nang ayusin ang mga paninda. O sige, pero baka lumalim yung tulog mo ha. Tapos baka hindi ko rin mapansin yung pagdating nung maghatid ng asin. Wika ni Mang Filemon. Nagtaka ang binata dahil ngayon lang napansin. Inaabangan ng gusto ng chewin ang pagdating ng mga sako. Teka tiyo, napansin ko lang. Bakit parang inaabangan nyo yung pagdating ng mga sako ng asin ngayon? Dati hindi nyo naman inaantayan ah. Mabuti naman at napansin mo. Ang totoo, hindi pangkaraniwang mga tao ang maghahatid ng asin. Sila ay mga engkanto mula sa kaharian ni Ibrahim. Wika ni Mang Filemon. Biglang napatayo si Reden sa kinahihigaan nang marinig nito ang pangalan ni Ibrahim. Darating ang mga dalakit nun. Kasama si Ibrahim. Hindi ako sigurado. Abala ang hari ng mga dalakit nun sa mga tungkulin. Sayang naman. Pero ayos lang. Sige o, ako na pong bahala magantay sa kanila. Wika na Reden. Habang nag-uusap, may napadaang 4 na kalalakian. May dalang mga baril. Tumayo ang binata at sinalubong ang mga ito. Akmang magsasalita sana si Reden nang bigla namang lumabas ng tindahan si Mang Filemon. Hindi pa rin ba malinaw sa inyo ang sinabi ko nung nakaraang araw, Romero? Wika ni Mang Filemon. Alam mo, tanda, masyado kang mainit. Nakapagpaalam kami kay Kapitan. Kaya wala ka ng karapatan na pagbawalan kaming pumasok sa lugar na yan. Kahit alkalde pa ang magbigay ng pahintulot sa inyo, ako pa rin ang nagmamay-ari ng lupa sa bahaging ito. Kaya ako magpapasya kung makakapasok kayo o hindi.
At saka, ano bang meron sa lugar na to? Nagkakandara pa kayong mga maangaso na pasukin. Alam mo kung ano ang nandyan, Tandang Filimon. Kaya wag kang magmaang-maangan. Akala mo, maniniwala ako sa mga kwento na aswang ang nakatira sa lugar na yan. Ikaw lang ang nagkakalat ng bagay na yan para walang makapasok sa lugar. Akala mo, hindi ko alam ang tungkol sa lugar na ito. Ngayon kung hindi mo kami papapasukin, magkakaroon tayo ng malaking problema. Wika ni Romero. Dito na nagsalita si Reden. Hay, Ulapang! Tinatakot mo ba ang lolo ko? Baka nakakalimutan mong nandito ka sa loob ng teritoryo namin. Isang pagkakamali lang. Hindi ka makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Wika na Reden. Tumawa ng malakas si Romero. Ilang tao na ang nagsabi sa akin ng ganyan. Alam mo ba kung ano nangyari sa kanila? Pinagpepiestahan ng uod sa ilalim ng lupa. Tugon ni Romero. Sabay tutok ng baril sa ulo ng binata. Kaso nga lang, napalingon nang biglang may nagsalita. Subukan mong kalabitin ang gatilyo ng baril. Tignan natin kung kaninong utak ang unang kakalat sa daan. Nagulat si Romero nang maramdaman ang malamig na dulo ng baril sa kanyang batok. Dante, ikaw pala. Nagbibiruan lang kami. Konting lamig kaibigan. Eto na, ibababa ko na ang baril ko. Wika ni Romero. Hindi nito naramdaman ang pagdating ng pangkat ni Dante. Isa sa mga pamangkin ni Mang Filemon, nakatuwang ng matanda sa pangalaga ng baryo. Makinig ka na lang sa sinasabi ni Tio Filemon dahil para din sa ikabubuti mo ang lahat ng iyon. May dahilan kung bakit hindi kayo maaaring pumasok sa lugar. Wika ni Dante. Naglabasan mula sa paligid ang mga kasama. Isang malaking pangkat ng mga manunugis, nakatutubo ang pinamumunuan ni Dante. Napadalaw sila sa lugar upang mamili ng mga pangangailangan. Umalis na kayo, Romero, at wag na kayong babalik kung ayaw niyong magkaroon tayo ng mas malaking problema. Wika ni Mang Filemon. Nagsipag-alisan ang pangkat ni Romero. Ngunit alam ng matanda na babalik ang mga ito upang patuloy na subukan na pumasok sa kagubatan. Talagang matigas ang ulo ng grupo ni Romero. Kahit kailan, hindi sila nakikinig sa mga sinasabi mo. Diyan mo malalaman ng totoong intensyon at kulay ng isang tao. Alam kong babalik si Romero upang pasukin ang kagubatan. Talagang inaakala nila na naroon ang kayamanan ng mga dalakit doon. Bakit hindi mo sila hayaang makapasok upang sila mismo ang magpatunay na totoo ang lahat ng mga sinasabi mo? Hindi maaari, Dante. Dahil sa oras na may makapasok sa kagubatan, magagambala ang mga aswang at magsisipaglabasan sila sa lungga. Alam mo na kung ano ang susunod na mangyayari. Tama ka, Tio. Siguradong kawawa ang mga taga-baryo. Kaya't mabutit nandito ka. Pero ang tanong, hanggang kailan mo babantayan ang lugar na ito? Hanggat ipahihintulot ng may likha, Dante. Kaya ko nga sinasanay si Reden dahil hindi ko mapipigilan ng paglipas ng panahon. Darating ang araw, hindi ko nakakayanin pang makipaglaban. Ang tanging hiling ko, sa oras na dumating ang sandaling iyon ay handa na si Reden. Pag-uusap ng dalawa. Nakatitig lang ang mga ito kay Reden na noon ay patuloy na pinagbababato ang pangkat ni Romero.
Reden, tama na yan. Hindi na babalik ang mga yun. Lumapit ka dito at may sasabihin ako. Wika ni Dante. Dali-daling lumapit si Reden. Ano ho yun, Manong? Siguradong alam mo ang dahilan kung bakit ka nandito. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa iyo ang mga bagay-bagay. Ikaw ang laging nakakasama ni Tio, kaya malaki ang tiwala ko na hinding-hindi mo siya papabayaan. Alam ko naman yun, Manong Dante, kaya huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko iiwan si Tio Pilimon. Kahit anong mangyari. At isa pa, sayang lang din ang mga itinuro niya sa akin kung tatakasan ko ang mga tungkulin. Wika na Reden. Simulat sa pool nang mapunta sa pangalaga ni Mang Filimon ang binata. Sinanay niya ito sa pakikipaglaban. Hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi maging sa espiritual. Tinuruan ng mga dasal pang kumbate at ilang pang depensa sa sarili. Isang bagay na lang ang kailangan mong matutunan. Yun ay ang makibagay sa mga elementong katawang natin. Ilang sandali lang ay darating na sila kaya maganda ka. Wika ni Mang Filimon. Ilang minutong nakalipas, nagdatingan ang mga engkantong nagpapanggap na kargador. Dala ng mga ito ang sako ng asin mula sa kabilang isla. Narito na ang mga sako ng asin na pinadala ni Haring Ibrahim. Pasensya na kung hindi siya makakarating. Ngunit kabilin-bilinan niya. Ipabot sa inyo ang mensahe, lalo na sa binatang nagngangalang Reden. Ako ho ang tinutukoy niyo. Para saan ho ba mamensahe? Ikaw na lang ang magbasa ng lihim ni Haring Ibrahim. Hindi kami karapat dapat na buksan ng anumang liham o kahon na mula sa aming pinuno. Kung sino lang ang pinatutukalan, siya lang ang may karapatan. Hindi na kami magtatagal. Nga pala, hindi pang karaniwang asin na mga yan. Minina pa ng aming mga minero sa sagradong kabundukan, kaya maaari niyong gamitin ang asin sa pakikipaglaban. Wika ng engkanto. Matapos ay nagpaalam na ang mga ito. Dali-daling binasa ni Reden ang sulat. Dito na pag-alaman ang mga aswang na naninirahan sa labas ng baryo. Nagbabalak sirain ang anumang kasunduan nila sa mga engkanto. Hindi ko akalaing sisira sa kasunduan ng mga aswang, Tio. Kailangan nating pagbutihin pa ang pagbabantay. Sa oras na may makalusot na tao papasok sa kagubatan, paniguradong wala silang ligtas. Tama ka, Reden. At ito ang isa sa mga tungkuling nakaatang sa atin. Alam kong maaasahan kita sa pakikipaglaban. Ngunit ang katanungan, handa ka ba talagang mamatay para sa tungkulin natin? Hindi po ako magtatagal sa pangalaga nyo kung hindi ako handa sa mga posibleng mangyari. Kung ganon, pagkakatiwalaan kita. Sa makalawa luluwas kami ng syudad dahil may kailangan akong asikasuhin. Umaasa ako mababantayan mo ng maayos ang lugar na ito, umpisa ng tag-araw, kaya paniguradong maraming mga ngasong dadayo. Alam mo na ang gagawin mo. Wala kang dapat alalahanin, Tio. Minsan mo na akong iniwanan dito, kaya alam ko na ang gagawin. Pag-uusap ng dalawa. Nang sumunod na araw umalis sina Dante at Mang Filimon. Lumuwas sila ng syudad. Naiwan sa pangalaga ni Reden ang kanilang tindahan. Maraming tao ang bumibili ng araw na yon. Halos walang pahinga si Reden. Hanggang sa sumapit ang tanghalian. Kumakain ng binata ng mga oras na yon. May napadaang grupo ng kabataan. Tinatayang nasa pagitan ng 18 hanggang 25 taong gulang ang mga ito. Dire-diretso sa hangganan ng baryo ang grupo, kaya dali-daling tumayo si Reden upang sitahin ang mga ito. Hoy! Sandali lang!
Saan kayo pupunta? Hindi nyo ba nakikita ang karatula? Karatula? Alin? Yung pinunit ng mga kasama ko? At saka, sino ka ba para pagbawalan kami? Hindi mo ba kilala kung sinong kausap mo? Ang totoo, wala akong ideya kung sino ka. At wala rin kayong karapatang sirain ng anumang pagmamay-ari dito sa lupay namin. Kaya mabuti pa umalis na kayo nang hindi tayo magkaroon ng mas malaking problema. Wika ni Reden. Hindi nagpatinag ang pangkat. Sa halip ay tinulak pa ng mga ito ang binata dahilan para masira ang mga paninda. Tama yan, diyan ka sa mga paninda mo. Palibasa mga patay gutom kayo eh. Tara mga pare, huwag yung pansinin ng taong yan. Pag nainis pa ako baka ipapatay ko pa yan kay Papa eh. Pinapakalma ni Reden ang sarili hanggang sa makalampas ang mga kabataan. Sa isip nito, hahayaan niyang maranasan ng mga kabataang iyon ang panganib sa loob ng kagubatan. Inayos na Reden ang mga paninda at muling bumalik sa pagkain. Wala nang gaanong bumibili ng mga sandaling iyon, kaya nagpa siya itong isara panandalian ang tindahan upang umidlip. Ngunit hindi pa man nagtatagal ay nagising na dahil sa ingay ng mga taong dumaraan. Hindi na muling nakatulog ang binata, kaya naman nagbukas na ito ng tindahan. Laking gulat ni Reden dahil napakaraming taga-baryo ang nagtitipon-tipon sa labas ng kanilang tindahan, hindi para mamili, kundi para makiusyoso. Nagtaka ang binata kaya nilapitan niya ito upang tignan kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga taga-baryo. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang bangkay ng dalawang kabataan, pasan-pasan ng tanod pababa ng kabundukan. Sinabihan ko na sila eh, pero tumuloy pa rin ang mga kabataang yan. Hindi sila nakinig sa babala namin. Wika ni Reden. Pinagtitinginan ito ng mga tao habang naglalakad pabalik sa tindahan. Halos lahat ng mga taga-baryo nagtataka sa kinikilos ng dalawa. Kung tutusin, maaari silang magtayo sa mismong kabesera, pero bakit mas pinili nila na sa lugar kung saan malayo sa kabiasnan? Ilang beses nang nagtanong ang mga tao tungkol dito, ngunit ni minsan hindi sila nakakuha ng matinong sagot. Naupo ang binata sa harapan ng tindahan. Pinagmasdan ang nagkakagulong mga tao. Lumapit sa kanya ang kapitan del baryo upang makipag-usap. Alam ko may nalalaman ka Reden, kaya magsalita ka na. Ano ang totoong nangyari sa mga kabataan? Tanong ng kapitan. Binaliwala nila ang babalang isinulat ni Tio Filimon. Kaya yan ang nangyari sa kanila. Matagal nang sinasabi sa inyo ni tatay ang tungkol sa panganib ng pagpasok sa gubat, pero hindi pa rin nakikinig ang ilan sa mga kababaryo natin. Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Naniniwala ako kay Tandang Pilimon, pero sana naiintindihan mo. Mahirap ipaliwanag yan sa mga kababaryo natin. Pagdating sa mga ganyan, lalo pa pag wala silang nakikitang ebidensya. Kaya nga hindi na ako nagsasalita, Kap. Dahil nagsasayang lang ako ng laway. Hindi gaya ni Tio Pilimon, hindi nagsasawang paliwanagan ng mga tao. Tama ka. Pero teka, nasan pala si Tandang Pilimon? Hindi ko siya nakita dito simula kaninang umaga. Lumuwas ng syudad. Mamayang gabi siguro. Nandito na rin ang mga yon. Kasama naman niya ang grupo ni Kuya Dante, kaya hindi ako nag-aalala. Wika ni Dante. Patuloy pa rin nakikiusyoso ang mga tao ng mga oras na yun dahil may isa sa mga kabataang nakababa. Ayon sa kanya, may dalawa silang kasama na biglang nawala. Hanggang ngayon hinahanap pa rin ng mga tanod. Nag-aalala ako para sa mga tanod. Malalim na ang gabi. Hindi nasakop ng trabaho nila ang ganitong uri ng kaso.
Ang tagal dumating ng mga sundalo. Kung kailan tapos na ang krimen, saka palang magdadatingan. Wika ng kapitan. Habang nag-uusap ang dalawa, ay siya namang pagdating ni Mang Filemon at Dante. Anong nangyayari Reden? Bakit marami ang tao? May mga kabataang nagpumilit na pumasok sa gubat. Hindi ko sila mapigilan kaya hinayaan ko na lang. Anong sinabi mo? Alam mo kung anong meron sa kagubatan. Bakit mo sila hinayaang makapasok? Makinig kang mabuti sa sinasabi ko, Manong, bago ka magalit ng husto. Binalaan ko ang mga kabataang iyon, pero sila pa ang matapang. Ngayon hindi ko naman sila kaano-ano para pigilan. At isa pa, ginusto nilang mangyari yan, kaya wag ako ang sisisihin mo. Tugon ni Reden, sabay bagsak ng hawak na pangsalok ng asin. Aba, mukhang matapang ka na. Halika dito. Sino ka sa palagay mo para sagutin ako ng ganyan? Sino ka rin para husgahan ako at sisihin sa mga nangyari sa mga kabataan? Hindi ako nagkulang sa pagbibigay ng babala. Kagustuhan nila ang nangyari, kaya wag mong isisi sa akin ang kamatayan nila. Wika ni Reden. Hinila ni Dante sa kwelyo ang binata. Inamba na susuntukin. Sa pagkakataong iyon pumagitna si Mang Filemon. Bitawan mo ang pinsan mo, Dante. Tama ang sinabi niya. Ginawa na ni Reden ang nararapat. Ngayon, kung walang makikinig sa kanya, hindi na ito kasalanan ng mga pinsan mo o kahit sino sa inyo. Hindi ito ang oras para magsisiyan. Kapitan Mario, ano ang buong sitwasyon? Tanong ni Mang Filemon. Pinaliwanag ni Kapitan Mario ang nangyari. Matapos ay dali-daling inatasan ng matanda ang grupo ni Dante upang suyurin ang kagubatan. Ako nang bahala doon, Tiyo. Pagsabihan mo yang si Reden, hindi ko nagugustuhan ang tabas ng dila. Pagsabihan mong sarili mo. Bulong ni Reden, kaso nga lang narinig pa rin ni Dante. Umayos ka. Mamaya ka sa akin. Wika nito sabay lakad. Napangiti na lang si Mang Filemon. Dahil sa tagal ng panahon, halos walang pinagbago ang dalawang magpinsan. Maaari bang dito muna ako, Filemon? Gusto kong antabayanan ng pagbalik ng pangkat ng mga tanod, pati na rin ni Dante. Sana lang ligtas silang makauwi. Walang problema sa akin. Reden, maaari ka bang magtimpla ng kape para sa ating panauhin? Wika ni Mang Filemon. Dali-daling nagpunta sa kusina ang binata upang gawin ang utos ng tiyuhin. Naiwan ang dalawang matanda sa harapan ng tindahan habang nag-uusap. Yan ang hirap sa mga taong hindi nakikinig. Sigurado ako, nagbigay ng babala si Reden. Matagal na yang ginagawa ng pamangkin ko Kaya alam kong hindi niya maaaring kaligtaan ang pagbibigay ng babala sa mga taong napapadaan dito. Sadyang matigas lang ang ulo ng mga kabataang yon. Totoo nga yan. Napakatigas ng ulo ng mga kabataan ngayon. Mado ba naman kasama yung anak ni Don Arsenio Ang pinakamayamang tao sa bayan. Nakukonsinti yung luho ng anak. Marami silang pera Tinatapalan ng mga taong naagrabyado kaya hindi na nagrereklamo. Tuluyang hindi nabibigyan ng hustisya ang ginagawang krimen. Nakakabulag ang pera kahit saang anggulo mo tignan, Mario. Maraming tawang nagpapagamit sa salapi. Salip na sila ang gumamit nito. Wika ni Filemon. Samantala patuloy pa rin sinusuyod nila Dante ang kagubatan sa pag-asang makikita pa ang mga nawawalang kabataan. Hanggang sa nakakita ng bakas ang mga kasama nito. Kaso lang, tinutumbok naman ito ang mismong pamayanan ng mga aswang. Delikado ang sumugod sa lugar na yan, lalo na't iilan lang tayo. Ang mabuti pa, bumaba ang ilan sa inyo.
sabihin kay Tio Filimon ang nangyayari dito. Magpapaiwan ako para magbatyag. Wika ni Dante. Mabilis na lumakad pabalik sa tindahan ni Mang Filimon ang isa sa mga tauhan. Pagkarating sinabi ang mensahe sa matanda. Kung ganon, dinala sila sa mismong pamayanan ng mga aswang. May pag-asa pang buhay ang dalawa, ngunit hindi rin magtatagal. Kinabukasan ang unang pagdilim ng buwan. Gutom na ang mga aswang. Siguradong sila ang gagawing handa sa gaganaping kapistahan sa lugar na yon. Nanlaki ang mga mata ng kapitan sa sinabi ni Mang Filimon. Naririnig kong tungkol sa mga aswang pero ni minsan, hindi ko naisip na meron palang pamayanan sa gubat. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan kong manatili sa lugar na ito, Kapitana. Kabaliwan para sa karamihan ang pagtatayo ng tindahan sa gitna ng kawalan. Pero ito lang ang tanging paraan upang magkaroon ako ng dahilan para manatili dito. Tama lang ang ginawa mo. Mahirap paliwanagan ng mga tao, lalo na kung tungkol sa kababalagan. Kaya mas makakabuti, hayaan mo silang maniwala kung ano makita nila. Wika ni Mang Mario. Tinawag ni Mang Filimon si Reden. Pinaghanda upang sundan ang pinsan. Reden, sundan mo si Dante. Baka mapano ang pinsan mo. Tandaan mo ha, huwag kang padalos-dalos ng galaw. Antayin mo ang hudyat ng pinsan mo. Alam ko po yun, Tio. Sige ho, aalis na ako. Wika ni Reden. Sinuyod nito ang daang iniwan ni Dante. Hindi nagtagal ay natunto ng binata ang nayon. Nakita nito ang napakaraming kalalakian nagbabantay sa paligid. Hindi inakala ni Reden na gano'n na kalaki ang pamayanan ng mga aswang sa lugar. Siguradong sa oras na sumalakay ang mga ito sa baryo, walang matitirang buhay sa mga tao. Maya-maya ay natagpuan ng binata ang pinagtataguan ni Dante, pati na rin ng mga kasamahan. Mabuti naman at dumating ka. Hindi namin kayang sagupain ng mga aswang. Pero ngayong nandito ka, siguro naman may magagawa tayo para iligtas ang mga kabataan. Wika ni Dante. Kung hindi nyo na itatanong, may kakayahan si Reden na maglaho sa mata ng mga elemento. Isa ito sa mga abilidad na nakuha ng binata sa hari ng mga dalakitnon. Alam kong sasabihin mo yan. Dito lang kayo. Ako nang bahalang maglabas sa mga kabataan. Wika ni Reden. Maraan itong pumasok sa baryo. Namangha si Dante. Wala ni isa sa mga bantay ang nakapuna. Kinalagan nito ang tali ng mga bihag. Nagbigay ng hudyat kina Dante na nagawa niyang palayain ang mga bihag. Saka naman gumawa ng diversyon ang mga tauhan ni Dante. Nagpasabog ang mga ito sa labas ng nayon. Nagsilbi itong hudyat para kina Mang Filimon. Nagkagulo ang mga aswang. Hinanap ang pinagmumula ng pagsabog. Kinuha naman ni Reden ang pagkakataon para itakas ang mga kabataan sa nayon. Halika na, Manong. Umalis na tayo dito. Mahusay. Maaasahan ka talaga sa ganitong sitwasyon. Kung maapagsalita to, parang hindi mo ko kwinelyoan kanina. Hindi pa tayo tapos ha. Bilisan mo na, umalis na tayo dito. Bago ka ng bago. O na, magaling ka na. Halika, baka lalo pang mag-init yang ulo mo. Pagdating sa tahanan ni Mang Filimon, laking pasasalamat ng mga kabataang nailigtas. Kamuntikan na kaming maging hapunan ng mga aswang. Hayaan nyo, makakarating kay Papa ang ginawa nyo. Sisiguraduhin kong may pabuya ka matatanggap. Hindi ko kailangan ng pabuya mula sa inyo. Sapat nang napatunayan ko ang sinasabi ko.
Kaya sa susunod na babalik ka sa lugar, makinig kayo sa mga babala. Isang bagay lang ang hihilingin ko sa'yo. Huwag na sanang makarating sa iba ang nangyari dito dahil magkakaroon ng malaking kaguluhan sa oras na lumabas ito sa publiko. Utang na loob namin sa inyo ay kalawang buhay. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi ko ipagsasabihan nangyari dito. Matapos ang pag-uusap, inihatid ni Kapitan sina Miguel sa bayan. Gaya ng ipinangako. Hindi nakarating sa iba ang nangyari. Ilang araw ang nakalipas habang nagbubukas ng tindahan. May mga kahong dumating. Ayon sa mga naghatid mula ito kay Miguel, bilang pasasalamat sa nagawa nilang pagliligtas ng buhay. Aba, tignan mo nga naman. Galante pala yung binatang yun ah. Malayong malayo sa mga sinasabi ng tao tungkol sa kanya. Mas magandang sabihin, bigla siyang natauhan dahil sa nangyari. Magsisilbing aral sa kanya ang lahat ng naging karanasan. Ngunit hindi nagtatapos sa kanya ang suliranin. Ginambala natin ang kanilang pananahimik. Siguradong gaganti sila at ang mga taga-baryo ang pupunteryahin. May mga nakalaan naman tayong paghahanda para sa ganung uri ng pagsalakay. At isa pa, nariyan naman ang pangkat ni Manong Dante, kaya kampante din ako na hindi nila tayo malulusutan. Tama ka naman. May mga paghahandang nakalaan sa pagsalakay sa mga aswang. Ngunit hindi sasapat ang bilang natin laban sa kanila. Marami nga sila, Tiyo, pero nasa panig natin ang mga dalakit nun. At siguradong tutulong sila. Baka nakakalimutan mong nasa baryo natin ang lantawan papunta sa mundo nila. Tama ka. Maaaring makisali ang mga engkanto sa labang ito. Yon ang iniiwasan kong mangyari. Dahil sa oras na makialam sila, mas malaking digmaan ang kakaharapin nating mga tao. Mas malaking gulo? Hindi ko kayo maintindihan. Sa oras na makisali ang mga dalakit noon, magkakaroon ng dahilan ng iba pang engkanto na pumasok sa lantawan at manggambala sa mga tao. Kaya iniiwasan ni Haring Ibrahim na masangkot sa anumang hidwaan. Sa pagitan ng mga aswang, ito din ang dahilan kung bakit tayo nandito rin. Alam kong mahirap ang tungkuling nakaatang sa mga balikat natin at bilang mga tao, limitado lang ang kaalaman at magagawa sa pagdating sa ganitong sitwasyon. Aminin ko sa iyo, maging ako ay nababahala dahil hindi ko rin alam ang gagawin sa oras na manalakay ang mga aswang sa baryo. Wika ni Mang Filemon. Habang nag-uusap ang dalawa, may dumating na tao. Inasikaso ito ni Reden. Laking gulat nang magsalita ang panauhin. Ipinapabot ng aming hari ang mensaheng ito. Hindi na ako magtatagal. Walang dapat makaalam na natanggap mo ang sulat. Wika ng nilalang sabay lakad palayo. Bumalik si Reden sa kinuupuan ni Mang Filemon. Inabot ang sulat na nagmula kay Ibrahim. Mukhang ang kumikilos na ang mga aswag. Ayon sa sulat ni Ibrahim, ilang itim na engkanto na ang namataan nilang lumalabas sa lantawan mula sa kabilang dako. Kung ganon, hindi na may iwasang makisali ang mga dalakit nun sa gulo. Sa totoo lang kung tutusin, sila ang dapat makiharap sa mga aswang, hindi tayo, Tiyo. Hindi ko nga alam kung bakit mo tinanggap yung tungkulin eh. May mga bagay kang hindi nalalaman Reden. At siguro, hindi mo na kailangan pang marinig, lalo lang gugulong isipan mo. Patuloy lang ang pag-uusap ng magtiwin nang biglang magsalita si Dante. Oras na, Tiyo. Sabihin mo na kay Reden ng katotohanan kung bakit mo tinanggap ang alok ng hari ng mga engkanto. Nagulat si Mang Filemon. Hindi nito akalaing nakikinig si Dante. O Dante, nandyan ka pa pala. Oho,
Narinig ko ang lahat ng pinag-uusapan nyo. Reden, nagtataka ka kung bakit tinanggap ni Tio Filemon ang katungkulan. Hindi ka ba nagugulat kung bakit ka iniwan ng nanay at tatay mo sa pangalaga namin? Dante, tumahimik ka, Dante. Hindi, Tio. Kailangang marinig ni Reden ng lahat. Nang sa ganun, hindi ka sisihin sa hinaharap natin ngayon. Pinagbabayaran ng tsuhi natin ang mga kasalanang ginawa ng tatay mo noon. Dante, tumigil ka na. Hindi to ang oras para ibalik mo ang nangyari noon. Hindi mo na ako mapipigilan, Tio Filemon. Oras na para malaman ng taong yan ang ginawa ng tatay niya at kung bakit ka naiipit sa kalagayang ito. Reden, pinatay ng tatay mo ang ama ni Haring Ibrahim at bilang kabayaran, tinubos ni Tio Filemon ang kasalanan ng iyong ama sa pamamagitan ng paglilingkod bilang tagapagbantay ng lantawan. Nanlaki ang mga mata ni Reden sa narinig. Napatingin ito kay Mang Filemon na noon ay nakayuko lang sa sulok. Dagdag pa ni Dante, matalik na magkaibigan si Ibrahim at Mang Filemon. Kaya kahit papano, tinutulungan pa rin niya ito sa pagtupad ng sinumpaang tungkulin. Totoo ho ba ang sinasabi ni Manong Dante, Tio? Oo, Reden. Totoo ang sinasabi ni Dante. Pinatay ng tatay mo ang ama ni Ibrahim at ako ang nagbabayad ng ginawa niyang kasalanan. Habang buhay na akong nakatali sa tungkuling ito, wala nang paraan para makalis pa. Makinig kang mabuti sa akin, Reden. Hindi masama ang iyong ama. Kinakailangan niyang gawin ang bagay na yon para sa ikabubuti ng lahat. Naging ganid sa kapangyarihan ng tatay ni Ibrahim. Ninais nitong alipinin ang lahat ng taong nakatira sa baryo. Dagdag pa nito, tutol ang ama ni Reden sa gustong mangyari ng hari, kaya nagkaroon ng gulo. Sa hindi inaasahang pagkakataon napatay nito ang ama ni Ibrahim. Aksidente ang nangyari. Hindi sinadya ng tatay mo ang pagpatay sa ama ni Ibrahim. Ngunit imbes na harapin, tumakas ang iyong ama. Hindi na muling nagpakita. Iniwan ka ng iyong ina sa aking pangalaga dahil nagkaroon ito ng malubhang karamdaman na naging dahilan ng kamatayan. At tungkol naman sa tatay mo, napag-alaman naming namatay siya sa isang engkwentro. Sumapi sa mga rebelde ang iyong ama. Kaya wala na akong nagawa kung hindi harapin ang kasalanang nagawa niya. Kaya tayo nasa ganitong sitwasyon. Hindi ko sinisisi ang lahat sa iyong ama. Kusang loob kong tinanggap ang obligasyon dahil kapatid ko siya. Pagpapaliwanag ni Mang Filemon. Unti-unting napagtatanto ni Reden na hindi naging makasarili ang pasya ng tsuhin. Gayunpaman, hindi nito matanggap na nakapagsalita siya ng masama. Sinisi pa ang matanda sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Magpapahinga po muna ako. Manong Dante, samahan niyo po muna si Tio Filemon. Hayaan mo muna ang pinsan mo, Dante. Baka sakaling malinawan siya sa mga nangyayari. Hindi mo masisisi si Reden dahil matagal na itinago sa kanya ang katotohanan. Alam ko, Tio. Ang inaalala ko lang, imbis na malinawan siya, lalo pang gumulo ang isip ng taong yon. Kilala ko si Reden. Sa oras na tumakas siya sa isang diskusyon, paniguradong alam niyang mali ang pinaniniwalaan. Kaya salip na makipagtalo, siya na ang kusang nagbababa ng sarili at umaalis. Papasundan ko na lang sa mga kasama nang sa ganun masigurong ligtas na makakauwi ang taong yon. Pag-uusap ng dalawa. Samantala habang naglalakad, hindi na malaya ni Reden. Nakarating na siya sa kalagitnaan ng baryo. Binati ito ng ilang kakilala
Ngunit hindi ito pinapansin ni Reden. Okupado ang isipan sa mga nalaman mula sa tiyuhin at pinsan. Nagpatuloy sa paglalakad ang binata hanggang sa bigla itong napahinto nang maramdaman ang presensya ng mga engkanto. Inikot ang tingin sa karamihan ng mga tao, ngunit hindi niya makita kung saan nagmumula ang elemento. Marahang naglakad si Reden hanggang sa makarating ito sa kabilang dulo ng baryo. Saka pa lamang napagtanto ng binata na ang nararamdaman niyang presensya ay nagmumula kay Ibrahim. Mukhang naligaw kaya Reden. Himala, iniwan mo ang pwesto. Wika ni Ibrahim. Naroon naman sina Manong Dante at Tio Filimon. Kayo, ano pong ginagawa niyo dito? Tinitignan ko lang kung maayos ang lahat sa paligid ng baryo. Hindi ba may mga kawal naman kayo? Bakit hindi mo na lang iutos? Lalo na yung mga ganitong gawain. Gusto kong ako mismo ang magmasid sa paligid. Nang sa ganon, ano man ang makita kong problema, masusolusyonan. Ikaw, anong nangyari? Bakit ka nandito? Kinuha ng binata ang pagkakataon para kausapin ng hari tungkol sa nalaman. May narinig ako mula kay Manong Dante at Tio Filimon. Gusto ko sanang kunin ang pagkakataong ito para malaman ang katotohanan. Walang problema. Tungkol saan? Totoo bang pinatay ni tatay ang iyong ama? Biglang naging seryoso ang mukha ni Ibrahim. Tinitigan ng binata ng diretsyo. Oo, Reden. Totoo ang sinabi ni Filimon. Hindi ko akalaing ibubunyag niya sa iyo ang sekreto. Pero ngayong alam mo na, wala na rin siguro kung dapat itago pa. Mali nga ang panghusga ko kay Tio Filimon. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong humingi ng tawad. Dali-daling tumakbo pabalik ng tindahan si Reden. Kaso nga lang, pagkarating sa tindahan ay sabog-sabog na ang mga paninda. Nagkalat din sa paligid ang katawan ng mga kasama ni Dante. Dali-daling pumasok ang binata sa loob ng tahanan, ngunit wala doon si Mang Filimon. Muling lumabas ang binata. Doon nakita si Dante, nakasandal sa puno habang sinasapo ang tiyan. Manong, anong nangyari dito? Nasaan si Tio Filimon? Wika na Reden. Hindi na makapagsalita si Dante dahil sa mulubhan nitong sugat sa gawing leeg. Isinulat na lang nito sa lupa ang kataga, salakay at aswang. Napagtanto ng binata na maaaring tinangay na mga kalaban si Mang Filimon. Inakay nito papasok ng tahanan si Dante. Ginamot ang mga sugat. Dumating din ang ilang mga kasama ni Dante na may kaalaman sa panggagamot. Kaya kaagad na solusyonan ang mga sugat ng Ginoo. Iahabilin ko muna sa inyo ang pinsan ko. Kailangan kong hanapin si Tio Filimon. Akmang lalabas sana ng tahanan, bigla itong pinigilan ng isa sa mga kasama ni Dante. Ayon dito, malakas na aswang ang kumuha kay Mang Filimon. Hindi man lang ito makagalaw nang makita ang nilalang. Gayunpaman hindi nagpapigil si Reden. Alam nito ang kakayahan ng mga aswang na nakatira sa hangganan ng baryo. Ngunit alam din ito ang kanilang kainaan. Huwag kang mag-alala. Matagal na naming pinagandaan ang ganitong sitwasyon. Bantayan niyo ang buong paligid. Kailangang manatiling ligtas si Manong Dante hanggang sa maghilom ang mga sugat niya at magkamalay. Wika na Reden. Matapos ay sinundan nito ang bakas ng mga aswang pabalik sa kanilang kuta. Nakita nitong hila-hila ng isa sa mga aswang si Mang Filimon. Huminga ng malalim si Reden. Marahang naglakad papasok ng nayon. Nagsitigil sa ginagawa ang mga aswang. Tinitigan si Reden.
Isa-isang naglapitan ang mga ito sa kinakatayuan ng binata, walang pagdadalawang isip na sumugod. Ngunit dahil sa taglay na poder ni Reden, hindi makalapit ang mga aswang. Sino mang dumikit sa kanya ay kaagad tumatalsik palayo. Bumunot ng itakang binata, naglakad papunta sa lalaking may hawak kay Mang Filemon. Umangil ito ng malakas. Ibinalibag sa tabi ang walang malay na matanda. Bagay na lalong nagpatindi ng galit ni Reden. Nanatili itong kalmado habang naglalakad papalapit sa lalaki, na noon ay unti-unting nagbabago ng anyo. Sa isip ni Reden, ito ang kanilang pinuno. Matapos magpalit ng anyo, mabilis itong tumakbo papunta kay Reden. Sa pagkakataong iyon, sinalubong ito ng binata. Sunod-sunod na taga ang binitawan, ngunit napakabilis kumilos ng kalaban, kaya hindi ito magawang tamaan ng binata. Sinong tinataga mo dyan? Nandito ako. Wika ng aswang. Tuloy sa pag-atake si Reden kahit hindi tinatamaan ng kalaban. Pinagtatawanan siya ng mga kasama nito dahil ni isa ay wala pang tumama sa kanilang pinuno. Huminto sa pag-atake si Reden at tumayo sa harap ng kalaban. O sige, tumawa lang kayo. Tignan natin mamaya kung magagawa nyo pa rin ngumiti. Wika ni Reden. Lingid sa kaalaman ng mga kalaban na hindi para sa kanilang pinuno ang ginagawang pag-atake ng binata. Ilang sandali pa ang nakalipas matapos magsalita ni Reden. Nagsipagbagsakan ang ilan sa mga kalaban. Anong ginawa mo? Paano mong napabagsak ang mga kasama ko? Hindi mo man lang sila nilapitan. Wika ng aswang. Hindi sumagot si Reden. Sa halip winasiwas nito ang itak sa harapan ng kalaban. Laking gulat ng kalaban nang biglang magkaroon ng malaking sugat ang kanyang dibdib. Nakikita ko na kung ano ang kakayahan mo. Ang patalim ng hangin. Hindi lang yan. Pagmasdan mo ang lahat ng mga kasama mo. Nilingon ng lalaki ang mga kasama. Nakita ang natutupok na katawan ng mga ito. Ang bawat matamaan ng talim ng itako, kagad na nasusunog. Hindi lang basta-basta sugat ang natatamo ng mga kasama ko. Isa itong uri ng makamandag na orasyon. Biglang napasigaw ang pinuno ng mga kalaban. Namilipit sa sakit. Unti-unting nilamon ng apoy ang katawan nito dahil sa ibinigay na sugat ni Reden. Inakala ng binata na doon na natapos ang laban, ngunit isang lalaki ang dumating. Halos kaidaran lang ito ni Mang Filemon, ngunit mas matipuno ang pangangatawan at mahaba ang buhok. Mukhang naaaliw ka sa mga nangyayari. Ang lakas naman ng loob mong salakayin ang aking pamayanan. Wika ng matandang lalaki. Naparito lang ako para kunin ang chewin ko. Kaya pakawalan nyo siya kung ayaw nyong magkaroon ng mas malaking kaguluhan. Tugon ni Reden. Tumawa ng malakas ang matanda. Itinuro si Mang Filemon. Bigla namang nanigas ang katawan ng matanda habang pilit na hinahabol ang hininga. Ang matandang ito ba ang dahilan kung bakit ka nandito? Kung ganon, alisin natin ang problema. Kinuyom ng lalaki ang kamao. Narinig ni Reden ang paglagutok ng buto ni Mang Filemon sa liig. Halos pagsukluban ng langit at lupa ang binata nang makitang bumagsak ang katawan ng chewin. Nakatitig ito sa kanya habang pilit nang umingiti. Ibinulong sa hangin ang salita na maraming salamat. Walang ibang naramdaman ng binata ng mga sandaling iyon kung hindi galit. Akmang susugod na sana ito. Lumitaw sa harapan si Ibrahim.
Huwag kang magpadalos-dalos ng galaw. Hindi mo alam ang saklaw ng kanyang kakayahan. Huwag puro galit ang pairalin mo. Mag-isip ka. Nakita mo ang ginawa niya kay Filemon. Oo, nagawa niyang patayin si Tio Filemon nang hindi nilalapitan. Alam kong mapanganib ang nilalang na yan. Pero wala akong maisip na paraan para talunin siya. Hindi mo siya kayang patamaan ng pisikal na atake. Alam kong marunong kang gumamit ng tigalpo. Bakit hindi mo siya labanan sa ganong pamamaraan? Wika ni Ibrahim. Nakatitig lang sa kanila ang kalaban habang nakangiti ng nakakaloko. Mukhang nakahanap ka pa ng malakas na kakampi. Hindi ko alam na nakikialam pala ngayon ng mga dalakiton sa mga gawain ng mga tao. Wika ni Enrico. Hindi ako nakikialam. Walang kinalaman ng karian ng mga dalakit nun. Ngunit pinatay mo ang kaibigan ko. At sa palagay ko, personal ang ginawa mo. Hindi ko yun pwedeng palampasin. Hinawakan nito sa balikat si Reden. Ramdam ng binata ang malakas na enerhiya. Dumaloy ito sa kamay ng haring dalakit nun, papunta sa kanyang katawan. Bigla ako nakaramdam ng matinding lakas. Anong ginawa mo? Mamaya ka na magtanong. Ito ng atensyon sa laban. Maliwanag, Haring Ibrahim. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay inalis ni Ibrahim ang kamay sa balikat ng binata. Hinayaan itong magbato ng tigalpo. Ramdam ng kalaban ang lakas ni Reden. Mukhang nagiging kampante ka na. Hindi porkit nagawa mo kung patamaan, magagawa mo na akong talunin. Hindi ganun kadali ang bagay na yon. Bakit hindi natin subukan? Biglang tumakbo si Reden pasagod sa kalaban. Laking gulat nito nang biglang mawala ang binata sa paningin. Nang lumitaw si Reden, nanigas ang katawan ng kalaban. Isang malakas sa suntok ang binitawan nito, dahilan para tumilapon ang kalaban. Mukhang wala ka na magagawa, Enrico. Baguhan lang ang binatang nakakalaban mo. Pero ang karanasan at lawak ng pag-iisip niya, mas nakakaigit sa isang kagaya mong batikan. Hindi ko akalain na papanigan mo mga aswang. Isa kang mahusay na manggagaway. Bakit hindi mo ginamit sa tama? Wika ni Ibrahim. Dahan-dahang tumayo si Enrico. Muling hinarap si Reden. Oo, isa ko manggagaway. Ginamit ko lang ang kakayahan ko sa kapaki-pakinabang na paraan. Tinulungan kong magkaroon ng sariling pamayanan ng mga aswang dahil pinalayas niyo sila sa kagubatan. Maraming tao na ang pinatay nila sa baryo. Ginawa lang namin ang nararapat para sa kapayapaan ng lahat. Kaya huwag kang magmalinis na ginagawa mo lang ang tama. Wala ka sa lugar para magsalita na. O edi tigil na natin ang pag-uusap. Puro kasatsat. Wika ng binata sabay sugod. Pinagsasabay nito ang pagbabato ng tigalpo at pisikal na atake. Bagay na nagbigay sa kanya ng lamang sa laban. Halos hindi na makatayo ang kalaban. Ngunit hindi nito inakalang may tinatagong lakas si Reden. Pinilit nitong makatayo sa pag-asang makakaligtas sa susunod na atake ng binata. Kaso nga lang hindi pa man nakakabangon. Nahawakan na ito sa leeg ng binata. Inilabas ni Reden ng itak. Isinaksak sa dibdib ng manggagaway. Hindi ko akalaing baguhan lang ang nakakapatay sa akin. Sa totoo lang, umaasa ko si Tandang Filemon ang papatay sa akin. Hindi na mangyayari yun. Dahil pinatay mo ang taong sinasabi mo. Wika ni Reden. Sabay bunot ng itak. Dahilan para tuluyang malagutan ng hininga ang matanda. Hindi ko alam na si Enrico pala ang naging dahilan ng lahat ng gulo. Sa loob ng mahabang panahon,
Inakala kong mga aswang ang nanggagambala. Noon pa man, may suspecha na si Tio Filimon na may ibang nilalang ang nakikisali. Pero hindi ko alam na manggagaway pala ang tinutukoy niya. Nangyari na ang lahat. Wala na tayong magagawa. Ang mahalaga, kapwa namulat ang angkan ng mga aswang at mga tao sa gulong nangyayari. Siguro naman, wala nang tatawid sa lantawan para manggulo. Bakit naman? Wala na si Tio Filemon eh. Kami na lang ni Manong Dante ang natitira. Habang nandito kayo ni Dante, merong maaaring magbantay sa lantawan. Asahan niyo ang aking suporta sa lahat ng aspeto. Hindi na nakapagsalita si Reden dahil biglang naglaho si Ibrahim. Nagpa siya itong bumalik sa tindahan. Pasan ang bangkay ni Mang Filimon. Pagdating sa tindahan, nakita ni Dante ang walang buhay na tiyuwin. Hindi na ako magtatanong kung ano ang nangyari. Gusto ko munang palipasin ang araw ng pagluluksa. Doon mo'y paliwanag ang lahat sa akin. Wika ni Dante habang inaalalayan si Reden upang ilapag ang bangkay ni Mang Filimon. Binigyan ng desenteng burol. Napakaraming tao ang dumalo. Maging ang mga engkantong naninirahan sa lugar. Nag-anyong tao para lang makita ang matanda bago ihatid sa uling hantungan. Sa paglipas ng panahon, naging mapayapa ang baryo. Nagpatuloy ang pamumuhay ng lahat ng taga roon dahil na rin sa matyagang pagbabantay ni Reden at Dante. Wala nang aswang ang nagtangkang mangbiktima ng mga taga-baryo. Mahabang panahon ang ginugol ng binata bago tuluyang magkaroon ng kasunduan sa pagitan niya at ng mga aswang doon sa baryo. Hindi sila papatay ng mga tao at bilang kapalit nito, si Reden at Dante ang magbibigay sa kanila ng makakaing hayop. Gaya ng ipinangako ni Ibrahim, pinagkalooban niya ang magpinsan ng sapat na dami ng ginto upang magampanan ang pangako ng mga aswang at mapanatili ang kapayapaan. Sa paglipas ng taon, nawala na lang ang mga aswang. Maging si Reden, hindi alam ang totoong dahilan. Gayunpaman, nagpapasalamat ito dahil sa wakas, nagkaroon ng kapayapaan sa buong lugar. Ito ay dahil sa sakripisyo ng dalawang tao, ang magtiyuwin na tendero ng asin. Incenso candle for cleansing, red version. Kapareho pa rin to ng yellow version natin mga kabayan, iniba lang natin ang kulay. Insenso, panglinis sa lahat ng negatibong aura, enerhiya, pangtaboy sa kamalasan, pampagaan sa kahit anong uri ng lugar. Sa lahat ng interesado mga kabayan, every 12 a.m., 100 candles lang ang kaya nating ilabas. Kaya bantayan araw-araw mga kabayan, every 12 a.m. maglalagay ako ng 100 candles, paunahan na lang kung sinong unang makakuha. After ng video na to mga kabayan, pakicheck na lang kung meron pang stocks. Kung wala na, abangan mamayang 12 a.m. Maraming salamat.